Ipinagpatuloy naman ng Senado ang pagdinig hinggil sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Sa naturang pagdinig, iginit ng isang grupo ng MNLF na kaisa sila sa pagpapatibay ng naturang panukala. Ang detalye sa ulat ni Jade Miguel. Pabor ang isang grupo ng Moro National Liberation Front o MNLF sa panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL. Sa isang pagdinig ng Senate Committee on Local Government, sinabi ng grupo na si Datu Abulkair Alonto na kaisa sila ng MILF sa agarang pagpasa ng BBL. The BBL based on the CAB is our best chance to attain peace with justice and to build a truly genuine autonomy in the Bangsamoro territories. The Filipinos and the Bangsamoro should deeply appreciate the MILF for relenting in the name of peace with justice. Ayon kay Alonto, ang BBL na ang pinakamagandang oportunidad para makamit ang kapayapaan ng mga Bangsamoro. Anya karapat-dapat pangampurihin sa halip na tuligsain ang panel sa kanilang pakikipagnegosasyon sa MILF ukol sa usapang pangkapayapaan. Subalit naniniwala naman ang MNLF na hindi dapat palabnawin ang panukala at dapat isama nito ang lahat ng nasasakupan ng Bangsamoro upang ito'y maging matagumpay. Should the Philippine Congress further dilute the BBL, then it would truly mean a mangled BBL and would spell great injustice, not just to the two negotiating panels that labored in the negotiating table for 17 years to reach this point, but more importantly, to the Bangsamoro people. Nais naman ng MNLF na mas mabigyan sila ng malaking partisipasyon sa pamumuno ng Bangsamoro government. Ayon naman sa chair ng Government Peace Panel na si Miriam Coronel Ferrer, mabibigyan sila ng papel sa Bangsamoro government dahil di tulad sa ARMM ang mismong mga tao ang maghahalal sa kanilang kinatawan sa Bangsamoro Parliament. It will no longer be the case that the regional governor, such as in the ARM today and the chief minister now in the proposed Bangsamoro, will be directly working, the election of that person is not going to be hand in hand with regard to the preferences of the national government, precisely because the system of election in the Bangsamoro Parliament is going to be different. People will elect their representatives in the Bangsamoro Parliament. It is the elected members who will elect the chief minister among them, which directly takes away the hand of the president or whoever is the incumbent leader or the ruling political party in the selection of the key position inside the Bangsamoro government. Maliban pa dito, ang mga miyembro naman ng Bangsamoro Transition Authority ay i-appoint ng presidente na ayon ay kabibilangan ng iba't ibang representante ng mga grupo na siyang stakeholder sa Bangsamoro, kabilang na ang MNLF. We know very well that the members of the BTA will be appointed by the President, and the President is very much aware that the BTA must be, from the very beginning, an inclusive process. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.